Good morning po sa ating lahat. Good morning! Tayo po muna po ay tumayo po para at ating tanong. Panginoon, ang sarap ang lulis. Umagang ito po nandito namin kami. Ibang salita. Papuluto po kami sa tutulong na salita ng Panginoon. Bigyan na rin po ako ng list ng Panginoon. Tulad po, may deliver po ng Panginoon. Hindi po makuha sila na araw dito. Hindi po na palakasin namin ang pananampalataya namin sa inyo, Panginoon. Kayo po mapuri sa aming buong buhay. Yun lang po ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Question po ngayon is, ang title ko po is Faith is the Victory. Subtitle po, The Importance of Faith and Rewards for Faithful Servant. Yung po natin sa context po natin sa Hebrews 11. Nakita ko po yung dito is, tawag po nila dito sa chapter na po is Hall of Faith. Alam niyo po ba yung yung Hall of Fame? Alam po ba yung Hall of Fame? Mga sikat, yung mga nakalagay doon, no? Paano mo masabing sikat kung ba't sila nalagay doon? Ano yung mga nagawa nila? Mga iconic. Si Kobe doon, nasa Hall of Fame, yan yung nagawa niya. Diba? Yung sikat na, fadeaway jumper. Tapos huwag lang malalagay sa kawayan, ha? Ano ba? Diba? Ibig sabihin, yung malalagay doon sa Hall of Fame, yung mga talagang may mga nagawa, yung tawag doon, yung mga hindi makakalimutan. Pero ngayon, yung may fame, positive ba yun o negative? Depende sa person ka sumikat. Ano ba yung fame kasi? Ano po ba yung fame? Fame is famous na kilala ka. Nakilala ko niya, dati kang artist ngayon, hindi na. Ibig sabihin, yung fame mo nalalaos. Pero itong sa atin, faith, Hall of Faith, nalalaos ba yun? Hindi kasi, yung faith natin, simula dito sa lupa hanggang sa langit na yun. Yung fame dito lang sa lupa. Pagka mamatay ka na, wala na, naka-display ka na lang dyan. Ayan, pag-aaral natin, kung gusto nyo bang mahalaga ba yung faith para sa atin? Paano natin nasabi mahalaga yung faith? Katayan ko siya Ephesians. Ito makita. Ano po ba yan? Ano po ba? Dito sa verse at Ephesians 2:8. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So mahalaga yung faith kasi kung walang faith, kung wala tayong faith, wala tayo dito ngayon. At siyempre wala tayong pinaniniwala. At yun lang ang Diyos na makapangyarihan sila. Dito pa sa Galatians 3:26. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So, lahat daw tayo anak ng Diyos sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. So, simulan na po natin dito sa Hebrews 11. Nabanggit po dito kung yung faith. Ano po ba yung pagkakalan natin sa faith?
Kayo po, pagkakala niyo sa faith na sabi po dito sa verse ko, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith is the substance, sabi po, assurance of things that will for yung mga paniniwalaan natin, totoo din tayo nakatayo. Hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin na mangyayari sa atin. At the evidence of things which are not seen. Evidence, hindi po paniniwala sa puso natin. Kahit hindi natin nakikita, kasi naniniwala tayo na totoo yun. Yan yung hindi naniniwala yung mga ibang tao dyan. Ibig sabihin, hindi lahat ng faith ay tama. Yung iba dyan, peke, tutod ng mga hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist. Kasi hindi daw nila nakikita yung Diyos eh. Ibig sabihin, hindi totoo. Diba? Ibig sabihin, hindi natin nakikita yung hangin din, wala din. Diba? Ganun din. Pangit. Ito din sa Romans 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sabihin po, yung faith na revealed sa atin, from faith to faith, at pinasa rin sa atin ng iba, nakasulat dito sa Bible, at siyempre kung ano yung pinaliwalaan natin, kung tayo mabubuhay. Second Corinthians 7. For we walk by faith, not by sight. So, yung faith daw, yung tayo malakad hindi doon sa pinapakita lang ng tao. Ibig sabihin, sa puso natin sa isip. Point ko po. Paano po naging mahalaga ngayon ng faith? Ng tao. Kaya nga po, dito sa point ko number 2 is faith is important because it obtain a good report. Sabihin kapag may pananampalataya ka, makakatulong ka rin sa iba, kumentary sa ibang tao na tuminaga mo. Halimbawa, sabihin na lang, ano siya, hirap na hirap sa buhay, tapos wala siya mahanap ng trabaho, hindi siya nakapagtapos, pero gumawa siya ng sarili niyang business. Tayo siya, car shop, ngayon wala naniniwala sa kanya, kasi hindi nga siya nakapagtapos. Pero dahil nanampalataya siya, natitiwala siya sa Panginoon, ngayon, kumilos siya, tapos yung business niya, nag-boom. Yumaman siya, nagawa niya yung mga nagawa niya.
pupunta sa ibang pagsama, gusto niyang puntahan. Ngayon, yung ibang tao na nakakita doon, mga sila, kasi sabi nila, dati ganyan lang siya, pero ngayon, bakit yaman niya? Ibig sabihin, na-encourage mo yung iba na manampalataya sa Panginoon kahit na yung buhay nila is mahirap at sa tingin nila walang pag-asa. So verse 3 naman po. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So, dito pa sa verse na to, verse ko lang po is, because faith is important because it gains understanding of things for those who seek Him. God created through faith, dahil sa pananampalataya na alaman natin na ang mundo ay ginawa ng Diyos. So siya sabi ng science na hindi daw ito gawa ng Diyos. Kaya nagkaroon na tayo ng Science in the Bible seminar. Natakad dun is pastor yung mga maganda sa science at hindi rin maganda na pangit. Dito sa Proverbs 2, ito po yung patunay na ng earth ay ginawa ng Diyos. John 1:3. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, simula pa daw po, Panginoon, ang salita ay ang Panginoon, at ang salita ay ang Diyos. Siya ang may gawa ng lahat, kundi dahil sa Kanya, wala tayo dito ngayon. Kaya sana patuloy tayong magpapalaya sa Kanya. Lahat ng bagay ginawa niya. So Psalms 36:6 By the word of the Lord were the heavens made, all the host of them by the breath of His mouth. Ito na po yung verse na ang salita doon po ng Diyos ang gumawa ng heavens at lahat ng mga bagay dito sa lupa. Ito po, binanggit na po dito yung mga tao na mga sikat dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So, verse 1 as verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Points ko po dito, diba yung dalawa po sila nag-over si Abel sa si Cain, yung kay Cain po is yung mga na gulay nasa lupa, kasi kay Abel yung maayos na pagkain. So bakit pinili ng Panginoon yung kay Abel, hindi yung kay Cain? Gusto nyo ba yung papakain sa'yo, yung bibigay sa'yo nasa lupa? Tira.
pusa. Ginawa kang pusa. Yun, para nakaka-distress ka din sa Panginoon. Tsaka, pinili din ng Panginoon kay Abel, si Savior, tsaka yung faith na nandun sa kanyang devotion sa Panginoon. Faith po natin. By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had his testimony that he is God. Points ko po dito is faith needs connections with God. Si Enoch is translated daw from umakyat sa langit, pero hindi po yun yung hindi siya nakaramdam ng yung namatay dito sa lupa. Parang glorified pa siya na buhay pa siya noon, pero buhay pa siya, tapos umakyat siya sa langit. Kasi ito, because God had translated him. Dahil dun sa pananampalataya sa Panginoon, yung devotion niya, nagkaroon siya ng connection sa Panginoon. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Faith daw po. Ang points ko lang po dito, maiksi lang po. Faith, please God. Ibig sabihin po, pagka naniwala tayo, napapapurihan ng Panginoon. Kasi hindi naman po tayo naniniwala kung hindi tayo, hindi man tayo mananampalataya kung hindi tayo naniniwala sa isang bagay, di ba? Ibig sabihin, pag nananampalataya sa Panginoon, yung Panginoon natutuwa kasi may mga tao na kahit na magulo yung mundo, may mga tao hindi nananampalataya, ibabago yung salita niya at may mga tao na nakakaalam nito sa pamagitan ng mga soul winners. Sa Jeremiah 29:13. And ye shall seek me and find me when ye shall search me with all your heart. So, hanapin natin and ye shall seek me, hanapin doon natin ang Panginoon at mahanap natin siya kapag sinners. Kapag hinanap natin siya ng buong puso sa ating buong puso. Sa 1 Chronicles 16:11. Seek the Lord in His strength, seek His face continually. So, hindi po hinahanap na natin, hindi titigil tayo. Kailangan na isik natin siya palagi, araw-araw sa ating sarili. Paano ngayon yun? Paano gagawin yun? Tinuturo palagi, di ba? May basa ng Bible, tapos manalangin. Doon pa lang hindi natin nagagawa, paano natin siya isisik? Sa verse 7 naman po tayo. By faith Noah, being warned of God, things not seen as yet, moving fear, prepared an ark to saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Points ko lang po dito. Faith leads us to obey God's instruction. So dito ko ni Noah, di ba? Noah's flood. Kasi dito siya ng Panginoon na gumawa ng ark. Pero maaraw kasi yun, walang bagyo. So, ba't siya gagawa ng ark? Di ba kung wala namang bagyo?
Ngayon, yung faith natin, yung pananampalataya natin, nag-lead sa atin upang makinig sa tinuro ng Panginoon, sa instruction niya. At dahil doon, naligtas niya yung pamilya niya kasi yung ibang animals. Abraham, sorry ko lang po. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Friends ko lang po dito sa 8. Faith leads us where we are going. So, yung pananampalataya natin sa Panginoon, nag-lead sa atin kung saan tayo pupunta. Kasi, ito si Abraham, yung closeness siya ng Panginoon, yung umalis. Kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basahin mo sa Proverbs 6. Sikat na verse. In all thy ways, acknowledge him, hindi siya direct by paths. Then, acknowledge niya yung Panginoon, tiwala siya by faith, nakating siya sa sabi mo, pagka hindi natin alam kung saan tayo pupunta or papaliwaran tayo sa buhay, so lagi lang tayo magtanong sa Panginoon na acknowledge natin yung mga ways niya, so, para lagi tayo madirect dito sa tama. Point to verse 11. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who has promised. Point ko po dito, point ko sa 11 is faith overcome human limitations. So dahil sa pananampalataya sa Panginoon, na-overcome niya yung mga expectation natin sa iyo natin. Ito kasi si Sarah, matanda na. Kasi, may nakita ba kayo matanda ng anak? Nanay niya. Nanay niya. Ilang taon yun? 40. Bata pa yun. 60. Hindi naman. Si Sarah, ilang taon po ba siya dito na nanganak siya? 80 plus 90. Nakita ba kayo 90 plus na nanganak pa? Wala. Wala pa sila nun ha. Dito. Dito wala na. 50 pa lang, namamatay na. Sabihin, ito po. Faith overcomes human limitations. Basahin po natin sa Luke 1:37. For with God, nothing shall be possible. Lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Ito po sa Mark 10:27. Jesus looking upon them saith, when men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. So, tiwala lang tayo sa Panginoon na sigurado yung mga posible, mga imposible sa Panginoon. Hindi natin kaya gawin. Verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh,
choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the repose of Christ greater riches than the treasure of Egypt, where he had respect unto the recompenses of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as he seeing him who is invisible. Through faith he kept the Passover and sprinkling of blood, lest he that destroyed the virgin shall touch him. Point ko po dito, faith is to sacrifice and obedience. So dito po ay si Moses anak siya pero ayaw niya nun. Inakwil niya yung maging anak niya. Pero dun sa example ko lang po sa bahay namin, wala kasi mag-isa doon sa bahay namin eh. So lahat sila doon Katoliko. So kapag dito ng mga week lang, sila mama, sila ate, mga kapatid ko, sumama dun sa mga palaspas. So may kanya-kanya talaga na paniniwala. Nakakigulo sila dito pero ayaw nila. Pero yung bagay ba na yun yung magpapatigil sa iyo sa pananampalataya? Dapat hindi ka, kapag kahit na hindi sila kaayon or hindi sila maano sa pananampalataya mo, dapat papatuloy ka pa rin. Choosing rather suffer affliction with the people of God than enjoy the pleasure of sins. Pili mo munang masaktan dito sa lupa. Panandalian lang naman eh. Pagka patay tayo, punta na tayo sa langit, doon ka na magsaya. Doon mo na ubusin yung tao mo, mga ngipin mo. Verse 31. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spice with peace. So, harlot Rahab, hindi maganda yun, no? Sa bayaran. Pero, sabi dito, perished not with them that believed not, when she had received the spice with them. Pinulungan niya yung mga spice dito eh, na patient. Points ko lang dito is faith is not limited by past, it can be salvation and deliverance. So yung faith, hindi siya, kunyari, masamang tao ka dati, hindi ka naman pwede magbago. So, kaya naman magbago lang sa tao. So, pagka narinig niya yung salita ng Diyos, at naniwala siya dito, maliligtas pa rin siya. And he shall, what shall I say more for the time of 22 to 38? Then shall we say more for the time will fail Gideon and Barak and of Samson and Jephthah, of David also and Samuel and of the prophets, who through faith subdue kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of the weakness were made strong, waxed ready in fight, turned to flight the armies of aliens, women received their dead raised to life again, and others were tortured, that accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And the others had tried cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonment. They were stoned asunder, were tempted, were slain with the sword, they wandered about in sheepskins and in goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Voice ko po dito, pwede ko po whom the world was not worthy, they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth. Points ko po, faith leads
victory and overcome obstacles. So dito nabanggit yung mga nagawa nila. Puro faith subdue kings. Ito yung mga kingdoms na sakop nila. For wrought righteousness with 10 promises. Stop the mouths of lions. Quench and violence of fire. Keep the edge of the sword. Out of weakness were made strong. As I mean, sa Psalms 37:2. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, commit lang natin yung parang ng Panginoon, at yung mga kalaban, yung mga trouble natin ay malalagpasan natin. Sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengthens me. So, sabi ko dun na, subdue kingdom. So, pinalakas sila ng Panginoon dahil sa pananampalataya nila. Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with right hand of my righteousness. So, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa oras na ating pangangailangan at sa ating paghihirap. Ngayon po sa last na po sa 39-40. All this all having obtained a good report through faith, received not the promise, but having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Point ko po dito, promise of eternal reward. Para sa mga nagawa sa Panginoon, para nakatayo natin, and tayong reward to gusto nun. Ayun, no? Pwede sa akin na lang. Diba? Sabi ko din sa Revelation 22:12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So sabi dito, babalik daw ang Panginoon, mabilis lang at and kasama niya reward sa pagdating niya. Sabi nga, trabaho at nanampalataya sa kanya. 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, i-look natin yung hindi lang dito sa lupa, yung mga temporal, yung mga temporal lang dito sa lupa, mga bahay, mga ganyan. Hanapin din natin yung which are not seen are eternal, yung mga bagay na hindi natin nakikita, which is yung eternal. Eternal things. Conclusion po, we must walk by faith, trusting God's promises, and endure in trials, knowing that our reward is eternal. Amen. 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 Sakto lang.